2 billionaires and over 20 millionaires withdrew funds following Carlos Yulo's appointment as bank ambassador. In a surprising twist, the recent announcement of two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo as the new ambassador for a Philippine bank has led to significant withdrawals by 2 billionaires, more than 20 millionaires, and other depositors, according to sources from various media outlets. It was also discussed during Christy Ferman Digital show about this story. The move, intended to enhance the bank's image, has raised eyebrows and sparked discussions in the financial community. The depositors who withdrew their funds are pro-family business tycoons. Issues related to Carlos's family and the alleged inappropriate treatment by his girlfriend, Chloe San Jose, toward Carlos's parents are among the reasons cited for the withdrawals. It is crucial for an endorser to have a clean track record and to serve as a role model. Carlos Yulo, celebrated for his remarkable achievements in gymnastics, was welcomed with great enthusiasm by the bank. During the launch event, Yulo shared his journey with the bank, highlighting how it has supported him in managing his finances as adeptly as he performs on the mat. His engaging personality and inspiring story initially seemed poised to attract new clients and elevate the bank's reputation. However, the immediate aftermath of Yulo's appointment has been anything but smooth. Reports indicate that high-net-worth clients, including 2 billionaires and a significant number of millionaires, opted to withdraw their funds shortly after the announcement. Financial analysts are pondering the implications of this unusual response, suggesting that it may reflect broader concerns about the bank's stability or strategic direction. While celebrity endorsements can effectively enhance brand visibility, they can also lead to unforeseen consequences, particularly in the financial sector. The fallout from Yulo's ambassadorship highlights the delicate relationship between public perception and financial trust. For some clients, aligning with a high-profile sports figure may have raised doubts about the bank's priorities and its ability to manage wealth. As the bank faces this unexpected challenge, restoring client confidence will be crucial. The institution must demonstrate its commitment to stability and customer satisfaction to regain the trust of those who have withdrawn their funds. Engaging with clients and addressing their concerns transparently may be essential steps in the recovery process. The situation surrounding Carlos Yulo's appointment serves as a reminder of the complexities involved in celebrity endorsements in finance. While Yulo's achievements are undoubtedly commendable, the bank must now navigate the ramifications of this incident carefully. As the bank works to reassure its clientele, the financial landscape will be closely monitored. The outcomes of this situation could redefine how banks approach partnerships with public figures in the future, emphasizing the importance of maintaining client trust and satisfaction above all. Pag gusto mong maging good example para sa mga kabataan, unahin mo munang maging mabait sa magulang mo. Pero kung gusto mong maging good example para sa mga kabataan na pinaglalaban GF nila sa pamilya, siguraduhin mo lang na worth it ba. May mga kabataan ngayon na aking sinungaling, magaling gumawa ng kwento na kalakihan na at di na naitama ng maayos, kaya kung titignan mo kala mo sila kawawa. Kaya kilalanin mo munang mabuti bago gumawa ng desisyon, kaya ikaw gumawa ng pangalan mo at ikaw din sisira ng pangalan mo. Sana next, bawiin kondo at mga cars, kaya sa totoo lang dapat pinaparangalan mga tao na bastos sa family, walang pagmamahal or mo nakikitaan ng pagmamahal sa family, plastic lang lahat ng pinapakita niya. Pag gusto mong maging good example para sa mga kabataan, unahin mo munang maging mabait sa magulang mo. Pero kung gusto mong maging good example para sa mga kabataan na pinaglalaban GF nila sa pamilya, siguraduhin mo lang na worth it ba. May mga kabataan ngayon na aking sinungaling, magaling gumawa ng kwento na kalakihan na at di na naitama ng maayos, kaya kung titignan mo kala mo sila kawawa. Kaya kilalanin mo munang mabuti bago gumawa ng desisyon, kaya ikaw gumawa ng pangalan mo at ikaw din sisira ng pangalan mo. Sana next, bawiin kondo at mga cars,
cake sa totoo lang hand dapat pinaparangalan mga tao na bastos sa family. Walang pagmamahal or hand mo nakikitaan ng pagmamahal sa family. Plastic lang lahat ng pinapakita niya. Ano bang nasakripisyo ng GFM Kaloy, yung pingsama-sama lanang niya sa US bawat laban M? At tanungin din kita, ano ba ang sakripisyo ng magulang M since nasa sinapupunan ka pa hanggang S Plucky M at Kane saan na ngayon? Sana ma-realized mo yan boy, bumalik ka sa pamilya mo humingi ka ng tawag sa nanay mo tas ewan mo yan si girl kasi yan ang nagpapahamak sa'yo. Sabi ko sa'yo bawat patak ng luha sa nanay mo ay may katumbas na karma kasi siya ang nagluwal sa'yo dito sa mundo. Kung hindi dahil sa kanya wala ka ngayon. Deserve niya yan. Masyado kasi mataas ang lipad. Akala mo kung sino siya umasta. Once na binastos at pinaiyak mo ang mga magulang mo malaking karma ang balik sa'yo. Kaya habang maaga mag-isip-isip ka na Kaloy. Hindi pa huli ang lahat huwag ka magpauto sa GF mo. Pamilya ang important sa lahat tandaan mo yan. Mr. Kasag pa subscribe.